Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Mga minamahal na mga kapatid, at nanawa kayo ng pamamahayag na ito na nasa mabuti po kayong kalagayan. Kung kami naman po at ang aking sambahayan, ang inyo pong tatanungin sa awa at biyaya ng Diyos, nasa mabuti po kaming kalagayan. Sa umaga pong ito, ang ating pag-aaral ay atin pong pinamagatang A Biblical View of Life. At atin pong basahin ang Genesis 1:26-28 kung saan dito po natin mababasa ang pinagmulan ng buhay. Sabi po ng Genesis 1:26-28, Then God said, Let us make man in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. So God created man, or mankind, in His own image. In the image of God, He created them, male and female, He created them. God blessed them and said to them, Be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over living creatures that moves on the ground. Pagpalain naman ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita na sa araw pong ito ay atin pong pagbubulay-bulayan. Mga minamahal na mga kapatid, we are living in a world where human life has become cheap commodity. Nasa panahon ho tayo na kung saan napakaraming mga tao ang tila hindi pinahalagahan ang buhay. Tila ang buhay ay inaaksaya. It has become effortless to throw human life away before it appears in our world through abortion. Ang buhay ay opsyon para sa marami. Kapag makakasira ito ng iyong karir, makakasira ng iyong pagiging sexy, napakadali na tanggalin ang buhay na nabubuo sa iyong sinapupunan. Dito po sa Canada, kapag ayaw mo pa, then you can easily ask for an abortion. Yung sanggol na nasa sinapupunan mo, meron po silang ginagawang test dito para ma-determine kung yung sanggol na nasa sinapupunan ay may possible Down syndrome or autism, ay sasabihin sa iyo, kung gusto mo ipalaglag, pwede mo na itong gawin. Ganun na po ang mundo ngayon. Nung araw na wala namang kapasidad ng taong alamin kung ano ang itsura at kung ano ang gender at kung ano ang kalagayan ng sanggol sa sinapupunan ng ina, wala tayong gagawin kundi hintayin lumabas ito. At kung lumabas ito, ano man ang itsura, tatanggapin natin ito bilang buhay na kaloob ng Diyos. Pero ngayon, it is becoming easier to discard those individuals, those child in the womb, and even those individuals na tingin natin ay worthless ng society. Mga tingin natin ay walang pakinabang, hindi nakakatulong sa atin, at ang tingin natin dito ay mga salot ng lipunan. Ganito po tinitingnan ng mundo ang buhay ng tao sa panahon lahat na ngayon. Dumating tayo doon sa punto ng walang pakialam sa buhay at walang pagpapahalaga dito. Alam niyo po, bawat bansa meron po silang mga polisiya tungkol sa legalization ng euthanasia. Sa ibang bansa, katulad po dito sa Canada, kapag yung pasyente sa hospital ay medyo na sa tingin nila, according to them, ay hindi na po magso-survive, kahit po humihinga pa, bibigyan kayo ng option for euthanasia. Legal po dito yon. In fact, dito po ini-encourage yung mga doktor may mga incentives ang mga doktor. Bagamat dito po sa Canada, libre ang healthcare dito. Wala pong babayaran kahit 5. Yung pumasok ka sa hospital, ma-opera o kaano mang treatment, wala pong bayad dito. Libre lahat But because everything is free, hindi ka pwedeng magtagal sa hospital kasi maraming gagamit ng facility. Yung hinihigaan mong kama, merong naghihintay na gagamit doon. Kaya hindi ka pwedeng matagal sa hospital na wala ka na namang pag-asa. Kaya ang ginagawa doon, ang doktor, ina-encourage yung family na to pull the trigger or pull the plug para magamit ng iba. May incentive po ang mga doktor doon. That is what I heard from the news. Ano po?
At ito po mga kapatid ay isa sa nakakapangilabot na sitwasyon ngayon. At marami po na talagang hindi nabibigyan ng pagpapahalaga ang buhay. Sa umagang ito, I want to see what God has to say about human life. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa buhay ng tao? And I think His perspective should be considered as we think about matters like the right to live, the right to die, abortion, and even euthanasia. Ano bang stand ng simbahan tungkol sa mga bagay na ito? Ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa halaga ng buhay? Ano ba ang mga pagtuturo na dapat ginagawa? This is seldom discussed, mga kapatid, in the pulpit. At may mga pastor na hindi ko alam kung knowledgeable sila sa mga bagay na ito or ayaw lang nilang pag-usapan, but ito po ay ilang subject o isang bagay na dapat pong nauunawaan ng bawat kaanib ng simbahan. Ano ba ang biblical view natin pagdating sa buhay? There are 3 statements I would like to make regarding this topic. At ang mga statement na ito ay mahalagang mapagtuunan ng pansin dahil ito po ang magbibigay sa atin ng magandang direksyon kung papaano natin pahahalagahan ang buhay. Una, the first statement is this: God is sovereign in the creation of life. Nung ako po'y dumalo ng conference doon sa Atlanta, Georgia last year, isa po sa napakagandang naging mahusay na speaker ay si Ken Ham. Ito pong si Ken Ham, siya po yung pioneer doon sa Kentucky ata yun. Yung gumawa siya ng Ark, yung Noah's Ark, na kung saan ginawa niya itong theme park. Hindi lang po yun, nagtuturo po sila ron, meron silang conference na ginagawa doon on a yearly basis na pinatutunayan niya yung importance ng creation. Kasi po ngayon, di ba, ang tao, ang paniniwala, ang tao ay galing sa organismo, promote the view of evolution na ang tao ay galing sa microorganism hanggang sa naging tao. Pero hindi ganoon ang ating paniniwala, at ang ating paniniwala ay ayon sa Biblia na mayroong sovereign God who created everything, and it is God who create life. Sabi ng mga atheists, ang mundo raw ay nabuo galing sa wala. Kung kayo po'y naniniwala na ang mundo'y nagaling sa wala, hindi po tayo, paano po natin papaniwalaan ng isang bagay? If God is non-existent, how can a non-existing God create something that are existing? So, ang prinsipyo dyan yung bang isang bagay na wala, ano ang ipoproduce? Eh di wala. Nothing will come from nothing. So, ibig sabihin, if the world is existing and human are existing, it is because there is somebody who created that existence. Kasi if there is no God, so wala pong creation. Wala pong bagay tayong makikita. Because nothing will exist from nothing. And because there is an existence like human being like us, naniniwala po tayo, there is somebody who created our existence. And ang ating paniniwala ay ang sinasabi ng Scripture. God is sovereign in the creation of life. Every human being is a special being. Naniniwala po ba kayo dyan? Yan po ang sabi, di po ba sa Bible? Genesis 2:7. Then the Lord formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life. And the man became a living being. One of the primary truths that come from these verses, is the fact that man is a product of God's creative power and not the result of a random evolution. Ngayon, kung naniniwala kayo na galing kayo sa evolusyon, wala po akong plano makipagtalo at makipag-away sa inyo. But what I am stating is, I know for a fact from the Scripture, from the Bible, that I believed that man was created by God. Man did not evolve from a single-celled organism. Yan po ang sabi. Kung babasahin po natin uli yan, yan po yung ipinakikita dyan.
Hindi po nag-evolve ang tao from a single-celled organism over the space of millions of years because he is the special creation of God. Amen? So, ito po ang kaibahan no po? Merong vast difference between human and the rest of the animal kingdom. The fact that God singled man out for special care in the creation lets us know that there is a vast difference. Alam niyo po, iba yung hayop, di po ba? Binanggit lang ng hayop binanggit lang ng Diyos magkaroon ng mga hayop na gumagapang, lumalangoy, lumilipad, po. It is through His words. Yung mga hayop ay nabuo. Lahat ng bagay ay nabuo sa pamamagitan lang ng utos ng Diyos. Pero makikita natin sa Genesis 1:27 na there is a special care na ginawa ang Diyos. At ano po yun? Na ginawa mula sa alabok. Ginamit po ng Diyos ang isang, material para ang tao ay mabuo. Here is one of the greatest dangers in the entire system of evolution as it is taught to our children sa mga public school. If people can be convinced that mankind is nothing more than the product of random selection, then human life loses all its value. You see, if a man simply evolved, then there is no difference than a dog or a cat. Kapag ang tao ay pinaniwalaan lang natin bilang bunga ng evolusyon galing sa single-celled organism, anong pagpapahalaga ibibigay natin sa tao? Di katulad lang din tayo ng aso, ng pusa, o ng butiki, na ganun lang ang ating mga silbi. Patayin mo ang aso and simply ceases to exist. There is no God. Man does not have a soul or a spirit that live one, and there is no heaven to be gained or a hell to be shunned. Man is nothing more than an animal, and he can be eliminated if it becomes necessary. Those who hold this view those who hold this view of things believe that man should live until his quality of life is over. Kaya YOLO di ba? You only live once, gawin mo na lahat, gawin mo na. Dahil pag namatay ka, wala na. So ito po mga kapatid ang paniniwala ng mundo ngayon. So hindi po ganon. Ang ating paniniwala, may layunin ang ating pagkakalikha at nilikha po tayo ng isang makapangyarihang Diyos. If the evolutionary theory was correct, there would be no problem with our view. However, if it is a false view of life, then death and eternity will be something that we should think about. We will talk about these matters more in this subject. For now, we need to remember that every human is a special being. He or she is here on earth because they are the special creation of a creative power of a sovereign God. Amen? So, you and me are special. The fact that man is special creation of God and that he or she was made in the image of God has the capacity to know God proves that man is a special creature in the eyes of the Lord. And this establishes the fact that God is sovereign over creation of human life. That is something to note for. Pangalawang bagay, God is sovereign in the continuation of life. Anong ibig sabihin nito? Ang Diyos, dahil nilikha niya tayo, nakikialam siya sa kanyang creation. Amen? Kung tayo po'y bunga lang ng random evolution, bahala na tayo. Dog eats dog. Kagatan dito, o magpaligsahan na lang tayo, magpatayan tayo, walang problema, magnakawan tayo, walang issue doon. Pero tayo po'y moral being because God is a moral God. We are created with a purpose. May layunin ng buhay at ang Diyos na ito ay nagbabantay sa buhay na ito. Alam niyo po ba mga kapatid, God determines the dawn of every life. Yun po ang sabi ng Bible
God is in charge of when life is created within the womb. Notice a few instances of this in the Bible. Genesis 29, verse 31. Ano po ang sabi diyan? When the Lord saw that Leah was not loved, He enabled her to conceive, but Rachel remained childless. Sino po ang nagpahintulot na si Leah ay mabuntis? Ang nagpahintulot nito, walang iba kundi ang Diyos. He enabled her to conceive. Yan ang sabi ng Bible. So, ang ating paniniwala, hindi nabubuo ang sanggol. Ito po tandaan ninyo mga kapatid. Hindi nabubuo ang sanggol sa loob ng tiyan ng ina kung hindi pinayagan ng Diyos. This is maybe a subject that is hard to accept by many. Kasi ang tanong dyan paano po yung ginahasa? Paano po yung hindi gustong mabuntis? Paano po yung pinagsamantalahan at ayaw ng babae pero nabuo? Mga kapatid, ang ating stand dyan ay ito. Kung ikaw ay Kristiyano, hindi mabubuo ang sanggol sa tiyan ng ina kung hindi ang Diyos ang gumawa nito. Because God determined the dawn of every life. Kaya, yes, napakahirap. Kung ikaw nga naman yung tatay o nanay nung sanggol na ginahasa, anong gagawin mo? Pero kung ikay mananampalataya, though it is so hard to accept, hindi po nabubuo ang buhay nang walang kapahintulutan ng Diyos. Makikita po natin yan sa Genesis 25:21. Ano po ang sabi ron? Isaac prayed to the Lord on behalf of his wife because she was childless. Ano sabi? The Lord answered his prayer and his wife, Rebecca, became pregnant. So it was a prayer of Isaac na sinagot ng Diyos, at dahil doon, pinahintulutan ng Diyos na mabuntis si Rebecca. Ano pa ho? Genesis chapter 30 verse 22, the God remembered Rachel. Kanina, hindi po siya sinagot ng Diyos. Ang binigyan ng sanggol ay si Leah. Pero dumating yung panahon, naalala ng Diyos, o hindi po naalala, hindi po nawaglit sa isipan. Ibig lang sabihin yan, ay dumating yung time na si Rachel naman ang kanyang pinakinggan, at anong sabi? God enabled her to conceive. Ang Diyos ang nagbigay ng sanggol kay Rachel. So, ito pong mga talatang ito, katulad din po ng Judges 13:2 and 3, a certain man of Zorah named Manoah from the clan of Danites had a wife who was childless and able to give birth. The angel of the Lord appeared to her and said, "You are barren and childless, but you are going to become pregnant and give birth to a son." So makikita po natin sa mga talatang ito, lahat ng mga panganganak sa Bible ay sagot ng Diyos, kapahintulutan ng Diyos, dinetermine ng Diyos. When we think of childbirth, when we think of childbirth, we think of it being just the product of physical union between man and a woman. But it is far more than that. There is a sovereign God behind the scenes that determines whether or not the egg and the sperm, the sperm will fertilize the egg, and it is God who determines whether or not life begins. Yan ang sinasabi ng Psalms 128, 3-5 hindi po ba? At natutunan po natin at nakita natin that there are often physical issues involved as well. Minsan, hindi ho na-form according to what we desire. Minsan, may cleft palate. Minsan, putol ang kamay. Minsan, deformed. Minsan, hindi po normal according to the definition of being normal. But still, behind it all is the sovereign will of God. Sabi ng Bible, He opens the womb and He closes the womb according to His will. He and He alone determines the dawn of life. Amen? So, yun po yun. God is sovereign in the continuation of life. God determines the dawn of every life. Second, letter B, God determines the design of every life. Naniniwala po ba kayo doon? Kaya po, sabi nga, beauty is in the eyes of the beholder.
Kapag ang Diyos ang titingin sa atin, maganda tayo sa Diyos kasi siya ang may gawa sa atin eh. Amen po ba? Yes, pag tayo tumingin sa iba, nakakapamintas tayo. Nakikita natin yung hindi matangos na ilong kasi ang sukatan natin ng maganda, matangos ang ilong. Nakikita natin yung hindi magandang kulay kasi ang sukatan natin ng magandang kulay, yung maputi. So, tayo po yung nagdedeterminon. Pero ang Creator na siyang may gawa, siya po ang nagdetermine at nagdisenyo ng bawat buhay. Kaya kailangan makita natin ang buhay in the vantage point of God, hindi sa sukatan na meron tayo. Amen? Kaso, tayo, minsan, nahabag sa ating mga sarili kasi sinusukat natin ang ating mga sarili, itsura, kapasidad, sa kapasidad ng iba. Hindi ganon. Kasi po, ang Diyos ang nagdetermine ng disenyo ng bawat buhay. Not only does God determine whether or not there will be life, He also determines what the life will become. Naniniwala po ba kayo doon? God has planned for every human that comes in this world. Hindi po yan aksidente. Jeremiah 1:5, ano po ang sabi? Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. Kay Jeremiah lang po ba sinabi yan? No. Yan po ay para sa lahat ng tao. Diyos ang nagdetermine yan. The same was true in the life of John the Baptist. Ano po ang sabi sa Luke 1:13-17? But the angel said to him, "Do not be afraid, Zechariah. Your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear you a son, and you are to call him John. He will be a joy and delight to you, and many will rejoice because of his birth. For he will be great in the sight of the Lord. He is never to take wine or other fermented drink, and he will be filled with the Holy Spirit even before he is born. He will bring back many of the people of Israel to the Lord their God, and he will go on before the Lord in the spirit and spirit of Elijah to turn the hearts of the parents to their children, and the disobedient to the wisdom of the righteous, to make ready a people prepared for the Lord." So ano pong sabi? Yan po dinetermine ng Diyos ang disenyo ng bawat buhay. Si Juan nakadisenyo na siya. Magiging forerunner siya ng Panginoong Hesukristo. At ang sabi nga po dyan, kung mababasa niyo verse 15, He will be filled with the Holy Spirit even before He is born. Naalala niyo po ba sa Luke 1:44? Mababasa natin doon, nang dumalo po si Maria kay Elizabeth, si John lumundag sa tiyan Lumundag si John sa tiyan ng kanyang nanay. Nakita niya o naramdaman na niya si Jesus because he was filled with the Spirit of God even during the time that he is in the womb or he was in the womb of Elizabeth. So, what you and I are in this life is not the product of a random chance or helpless genetics. What we are in this life is the product of divine sovereignty. Can we say amen to that? No po? Hindi po tayo aksidente. So, eto po, even modern science, which tries to destroy the very thought of God, science confirms for us that we cannot be the product of mere chance. Yung ating pong katawan ay palatandaan na talagang may nagdisenyo. Hindi po ito produkto ng isang random change or chance o genetics, kundi talagang nakadisenyo to ayon sa plano ng isang manlilikha. Now, let us notice these facts about our body. Alam niyo po ba, bawat individual, the average body contains some 7.5 trillion cells. Ganyan po karaming cell meron ang ating katawan. It is far more complex than the most advanced computer. Imagine niyo mga kapatid, bawat cellula sa katawan natin nagpa-function ayon sa dinisenyo ng Diyos. Yung ating oras ng pagkagutom, sino nagdidikta? Isipan ba natin ang nagdidikta kung gusto natin kumain o hindi? Hindi. Ito'y natural function of the body. Meron pong tinatawag na autonomic function of the body.
Yun lamang po mga kapatid na pamamaga. Masakit po kasi yung kamay ko ngayon eh. Medyo namamaga po, hindi ko po alam kung carpal tunnel po ba ito, kako-computer or ano. Pero hindi nyo po ba napansin, kapag meron pong buto na na-dislocate, ano po gagawin ng ating sariling katawan? Magpapadala ng signal. Ito yung buto na nabali. So, yung ating pong mga cell, magdadala ng signal, papalakasin po nila yung buto na mahina. Ano ang gagawin? Babalutin po nila yun ng mga muscle. Kaya namamaga. Protection po yun eh. Even those things are automatic function of our body. Yun lang pong digestive system. Alam niyo po ba mga kapatid, na as much as we all want to eat, saan nagsisimula ang digestive process? The only contribution of human being sa digestive system ay ang kanyang pagsubo at pagnguya. Yan po yung unang-unang proseso ng digestion. Ngunguyain natin yung kinakain natin. Ayan. Sa unang-una yan, ginigiling po ng ating mga ngipin yan. Pagkatapos lulunukin. Pag nilunok mo na ito, wala ka ng kontrol. Hindi mo na mapipili yung calcium, yung mga vitamina, yung mga protein, yung mga carbohydrates. Hindi na ikaw ang namimili, no? Yes, oo, sa pagsubo mo, hindi, madedetermine mo, ito calcium, ito carbohydrates, ito fats, ito iron. Pwede mong gawin yon. Pero pag naisubo mo na yon at nalunok mo na yon, wala ka ng control doon. Yung katawan mo na, ang siyang mag-a-absorb nun. So, yung absorption ng digestion, nagsisimula po yan kapag nilunok mo na. Pupunta po yan sa esophagus, na po, tapos merong esophageal fluid, tutulong yan sa paglunok, pupunta yan sa large intestine, doon sa small intestine, doon sa small intestine, idadigest yan, yung pancreas, magbibigay po yan ng digestive enzymes para i-digest. Anyway, naalala ko lang ito kasi nung medre po ako, kabisado namin yung process ng digestion kasi yung pag-absorb ng gamot eh. Pero ang point ko po dito mga kapatid, wala tayong control dyan. Napaka-complex yan. At imagine ninyo, pag iyan ay nasa sikmura mo na, kukunin yung sustansya, yung nutrients, yung waste, itatapon niya. May kinalaman ka ba ron? Di ba pag higa mo, hindi ka naman gising sabi mo, o sige, bito ka, gilingin mo na yan. Wala. That is automatic. It was designed for that. Kaya pag nasira na po yung katawan, pag nasira, may sakit ka na, di ba nagiging abnormal na yung function? Kaya, merong isang nagdisenyo niyan. At ang disenyo niya, katulad ng mga makina, hindi naman lilitaw yung mga makina. Yung relos, napaka-complex nun, di ba? Yung mga kamay, bawat minuto, bawat segundo, eksakto. Kasi may nagdisenyo. Ganon din ang buhay. Hindi po lilitaw ang buhay kung walang nagdisenyo nito. Each cell of the body has 200 trillion tiny groups of atoms called protein molecules. Largest molecule is called DNA. It carries the hereditary information from the parents to the offspring. Kaya kung gusto mo malaman kung anak ka ng tatay mo, at kung anak mo yung anak mo, DNA lang katapat nun. 99.99999. Limang 5 na 9 sa dulo. Ibig sabihin, anak ka ng tatay mo kapag pareho ang DNA. It determines if you will be a man or if you will become an animal. Kasi iba DNA ng hayop, iba DNA ng tao. Madaling ma-determine kung yung karkas o yung naaagnas na laman ay laman ng tao o laman ng hayop. Kasi magkaiba yun. Iba ang disenyo ng hayop, iba ang disenyo ng tao. DNA in one cell is 6 foot long. Total DNA in a body would fill a box the size of an ice cube, but if we're joined together, it would reach to the sun and back 400 times. Can you imagine that? All our cells contains the information found in all the other cells. Each cell in your body carries all the necessary information for another you. Can you imagine that? Hindi tayo parehas ng DNA, kaya pag ang isang tao kinuha ng DNA profile, magkakaiba tayo. Malalaman kung ikaw yun. So,
What I am trying to get us to understand is the fact that every human that is conceived in the womb is special. Kaya kung ikaw ay nag-iisip ngayon na hindi ka mahalaga, na andun ka sa panahon na parang gusto mo nang sumuko sa buhay, na ikaw ang tingin mo sa sarili mo ay mahina, na ikaw ay walang kakayahan, nagkakamali ka. Tandaan po ninyo, every person, whether born or unborn, is conceived for a purpose. Every human life is precious and none are to be discarded out of hand. Life must be protected and it must be preserved at all cost. Amen? Kaya galit tayo doon sa mga ina, doon sa mga nag-a-abort. Galit tayo ron at hindi po iyon makatao dahil ang kinikitil nila'y buhay. Tandaan po natin na every unborn child in the mother's womb is precious. That mentally incapacitated person in that institution is precious. That terminally ill individual na kahit humihinga na lang po siya sa respirator, he is or she is precious. Regardless of their condition, every human life is precious in the sight of God and it must be defended from those who look at it as something that can be thrown away. Can we say amen? Mahalaga ang buhay at dapat itong pinahahalagahan. Minsan, bunga ng galit, bunga ng sama ng loob, gusto nating kumitil ng buhay. Minsan, sa sobra nating pagkamuhi, gusto nating pumatay ng buhay. Nakakalimutan natin na yung tao na nilikha sa wangis ng Diyos ay pinahahalagahan ng Diyos. Kaya napakalinaw sa Ten Commandments, kasama yung, thou shall not kill. No? Thou shall not commit murder. Sapagkat ganun pinahahalagahan ang buhay. Amen? So, yun po yun. Pangatlong puntos, God is sovereign in the conclusion of life. So, tatlong bagay na po ang ating nakita. Una, God determines the dawn of life. Siya po ang pinanggagalingan ng simula ng buhay. God determines the design of every life. Yun po yung pangalawa. At pangatlo, God is sovereign in the conclusion of life. Sabi po ni Job, ang Diyos ang nagbigay, Diyos din ang babawi. Amen? Just as surely as the Lord God Almighty is sovereign in the creation and the continuation of human life, He is also sovereign in the conclusion of life. Ito tandaan ninyo mga kapatid, maniwala po kayo rito, neither man, not Satan, has the power to create life. Hindi ang tao, hindi si Satanas, ang may kapasidad na gumawa ng buhay. Neither has the ability to continue life apart from the sovereign will of God. And neither has the right to make the decision to end life. Kaya pag namatay, pag binawi, ang bumawi ay Diyos. Amen? Di ba sabi mo, Pastor, sa Bible, si Satan mamamatay tao? Yes! Pero hindi rin magagawa ni Satanas na kumuha ng buhay kung siya man ang papatay, kung hindi ito pinahintulutan ng Diyos. Look at what the Bible says about this matter. And I hope magbigay ito sa atin ng kapayapaan tungkol sa buhay natin. God is sovereign in the conclusion. Take note of that. God alone appoints the time of man's death. Death is an appointment, and it is only God who will appoint. This is the very clear teaching of the Scripture. Job chapter 12 verse 10, in His hand is the life of every creature and the breath of all mankind. Kinikilala to ni Job. Kaya during the time na siya ay nagdurusa sa mga kahirapan, pagkamatay ng anak, pagkawala ng ari-arian, naubos at pati sa karamdamang meron siya, ang paniniwala ni Job, sa kamay ng Diyos ang buhay at siyang may hawak ng hininga ng lahat ng nilalang. Amen? Sa chapter 14 verse 5, ang sabi pa rin ni Job, a person's days are determined. You have decreed the number of his months,
and have set limits he cannot exceed. Can you imagine yung wisdom ni Job? Habang dumadanas siya ng pagdurusa, ang kanyang iniisip, Panginoon, ikaw ang nagdedetermine ng buhay. Kung buhay pa ako ngayon kasi hindi mo pa pinapahintulot na ako'y mamatay. Hawak mo ang bilang ng aking mga buwan. Ikaw ang nagtadhana ng hangganan ng buhay at walang lalampas sa hangganan nun. Wow. God alone appoints the time of man's death. Job 14:14, ano po ang sabi? If someone dies, will they live again? All the days of my hard service, I will wait for my renewal to come. So ito po yung belief ni Job, na kung siya man ay mamatay, ang tanong niya, mabubuhay ba ako uli? Lahat ng hirap ng aking buhay, sabi niya, ay okay lang, dahil darating yung panahon na ako ay i-renew ng Diyos. So he believed in the resurrection. Hindi po ba? So, ano pa po? Psalms 39 verse 4, Show me, Lord, my life's end, and the number of my days, let me know how fleeting my life is. Ito po ang sabi ng salmista, Panginoon, ipakita mo sa akin ang wakas ng aking buhay at ang bilang ng aking mga araw. Let me know how fleeting my life is. And Hebrews 9:27, at ang sabi, just as people are destined to die once, and after that to face judgment. There is the evidence from the Old Testament also recorded in Daniel chapter 5 verses 1 to 13. Belshazzar was told when he would die. Ano po? Sa Luke chapter 12, Jesus told a parable in the New Testament that illustrate this truth. Sa Luke 12, 16 to 20, yung mayaman, ano po? Siya po ang nagdedetermine. Sabi ng mayaman doon sa Luke chapter 12, gigibain ko yung kamali kasi ang dami kong ani. At iimbak ko yung mga bago kong ani. Ngayon, pag marami na, sabi niya sa sarili niya, you eat, you drink, and be merry. Pero ano sabi? Hangal, ngayong gabi, kukunin ng kaluluwa mo, mapapakanino kaya lahat yan. Just as surely as the Lord has a plan regarding the beginning and the middle of your life, He also has a plan to end your life as well. Amen? He knows the day. He knows the hour, the minute, even the very second when you will breathe your last and you will go out into the eternity you have chosen. Amen? Ang Diyos lang po ang nagtatadhana. He appoints the time of every man's death. Walang aksidente. Minsan sabi lang natin, naku, napakabata pa. Naku, bakit naman kinuha agad? Wala ho tayong magagawa. May hangganan ng buhay at ang nagdedeterminon ay walang iba kundi ang ating Diyos. Pangalawa, letter B, God alone appoints the terms of man's death. This is kind of scary for some. Kasi po kung tayo tatanungin, paano natin gustong mamatay, ang lahat tayo sasabihin natin, sana natulog na lang ako tapos di na ako nagising. Pag gano'n ang kamatayan ng isang tao, pinupuri natin. Ako, ang sarap naman ang kamatayan niya, natulog lang, di na nagising. But, let us accept the reality. It is also God who appoints the terms of man's death. Hindi lang siya nag-a-appoint kung kailan, siya rin ang nag-a-appoint kung paano. Naniniwala po ba kayo ron? Not only does God decide when we die, He also determines where we will breathe our last breath. Regardless of how you live this world, you will live it exactly when, where, and how the Lord has predetermined it will happen. It was the Lord's, tandaan po ninyo, it was the Lord's will that Moses die alone with God on a mountain. Saan ba namatay si Moses? Sa bundok. Not in the assembly of his people. He died alone with God on the mountain. It was God's will that Jacob die surrounded by his children. And it was God's will that Paul die at the hands of Roman executioners. Iba-iba.
iba-ibang uri ng kamatayan. Yung mga disipulo ng Panginoon, may biniyak sa gitna, may binuhusan ng kumukulong langis, merong ibinitin patiwarik. Bakit ganon? Bakit ganon kabrutal ang kanilang mga kamatayan, gayon sumunod sila sa Panginoon? At kung ilalarawan natin ngayon yun at a-attend tayo ng funeral service ng mga disipulong ito, manghihilakbo tayo. Sasabihin natin, napaka-brutal naman ang kanilang kamatayan. Ang tanong, sino nagdeterminon? Aksidente ba yon? Hindi. Lahat yon ay ayon sa plano ng Diyos. Amen? So, whether we are talking about murder, suicide, euthanasia, abortion, man has assumed the place of God when he reaches out to take another human being's life. Each of these horrible sins ends life prematurely, and each will be judged and punished harshly by God. Amen? Sometimes people live through tragedies. Sometimes people die because of disease. Sometimes they go out here by way of old age. Sometimes they go suddenly with the bloom of youth still on their cheeks. But however they leave this world, it is God's will that must determine the when, the where, and the how, and not the will of man. Noon lang pong nakaraang Sunday, yung Pangulo namin ng kalalakihan sa Winnipeg, Unida ay umuwi sa bahay ng Diyos. 52 years old. Sasabihin natin, bata pa siya. Napakabata pa. Totoo po yun. Pero ang realidad, wala pong nakalalampas sa pagkaalam ng Diyos tungkol sa mga bagay na ito. He determines the life, the terms of man's death. Siya ang nagtadhana po ng lahat ng ito. Kaya, I hope you agree with me that human life is precious. Tandaan po ninyo, it is so precious that God sent His Son, Jesus, into this world to save life through the death of the cross. We need to pray for our nation. We need to pray for the world. We need to pray for those people in the medical field na tinitingnan lang ang buhay bilang bagay na pwede nilang i-dispose kapag ayaw nila. Let us pray for the mother na sila ang nagko-conceive at sila ang nabibigyan ng pagkakataong mag-alaga ng buhay sa sinapupunan. Ipanalangin natin ang bawat isa sa atin na tingnan ang buhay bilang biyayang galing sa Diyos. God says that the life is precious. And to that I say amen. I wonder who will join me at the throne of grace this day, praying to the Lord and calling God to bless the sanctity of human life. Tandaan po ninyo, mahalaga ka kapatid. Kaya kung nag-iisip ka na sumuko sa buhay, sumuko at mawala ng pag-asa, balikan mo ang pag-aaral na ito. Hindi ka aksidente. Planado ng Diyos ang lahat sa buhay na ito. Matuto nating tanggapin na ito ay mahalaga. Amen? Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa Tinig ng Pag-asa. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.